At kumustahin naman natin sa ngayon ang daloy ng trapiko mula mismo kay MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang tanghali po, Chairman Tolentino. Magandang tanghali po, Maris, at sa inyong mga followers. Una po sa lahat, saan po ba bumigat ang trapiko ngayong unang araw ng klase? Surprisingly, lumuwag tayo ngayon kasi hindi nagkasabay-sabay yung pagbubukas ng eskwela. Although yung mga inner school sa mga Novaliches, yun ang medyo may congestion. So, ilan lang eskwela kasi ang nagbukas ngayon, hindi lahat merong bukas. At yung mga ilang private schools naman, lalo-lalo dito sa EDSA, ay sa June 13 pa ang pagbubukas nila. So maluwag po tayo ngayon. Malaking tulong din po yung shifting, ano? Tama po, siguro. Pero ang ilang naging problema lang natin, meron mga ilang magulang na ngayon lang nagpa-enroll nung kanilang mga anak. So yung nakadagdag ng volume po yun doon sa mga pumapasok. At saka, siyempre po yung mga magulang, first day ng school, gusto talagang hindi na maghatid, kundi maghintay na din siguro matapos yung unang araw ng pasok. So, Chairman, surprisingly and fortunately, hindi naman nagkaroon ng mabigat na daloy ng trapiko. Pero mamaya po bang uwian sa hapon, inaasahan natin na ganito rin ang magiging sitwasyon, hindi masyadong magiging mabigat ang daloy ng trapiko. At kung sakasakali naman na magkaroon ng traffic, ano po ba ang contingency measures po ninyo sa MMDA? 800 po yung nakadeploy natin ngayon for school opening purposes. So, nakaantabay po yun for any eventuality. So, nakatutok po tayo dyan at bukas naman yung first day ng implementation ng anti-jaywalking campaign. Marami po ito sa mga eskwelahan din dahil delikado talaga itong pagtawid sa iba't ibang lugar. 5 minutes ago, minasagasaan sa Quezon Avenue, corner Araneta na isang pedestrian na nag-jaywalking. Dinala na po sa hospital ngayon. Okay, pero hindi natin alam kung kumusta na yung lagay niya, kung stable na po ba? Wala pa ho, nadala na po nung ambulance number 1 namin, report lang po sa akin. So sa tulong na rin po nung mga nakadeploy nyo, mas mabilis na natutugunan yung mga ganyan? Ganun nga po, Marie. Oo, Chairman, yung kaninang sinabi nyo na nagkaroon ng medyo mabigat na daloy ng trapiko sa bandang Novaliches, yun din po ba yung inaasahan natin mamaya na sa uwian ng mga estudyante? Ganun po siguro, pero medyo tumitila-tila na rin po yung, gumaganda rin po yung panahon ngayon. Palagay ko, makaka-adjust na po yung mga kababayan natin. Ang gusto ko lang i-din, Marise, yung mga private schools na nag-offer ng school bus para sa mga magulang na rin. Siguraduhin po natin na yung school bus service na kinukuha natin ay may prangkisa, hindi po kolorum. Pangalawa po, accredited ng school. At pangatlo po ay merong paint tag na silver and gray na ini-implement ng MMDA. So, yung paint tag, binigyan po natin hanggang June 14 para mag-comply po ang lahat. Tuloy pa po ba yung pagsasara ng ilang U-turn slots para gumaan ang trapiko? At kung sakasakali saan po ito? Tama po kayo, pero dinadaan po namin ito sa proseso. Kagaya po nung Thursday, pinag-usapan po yun sa Valle Verde Homeowners Association. Kaya naisara po yung U-turn slot sa C5. So, sarado na po ngayon, sarado na rin yung sa Katipunan. Tuloy-tuloy po yan, pero ulitin ko, hindi po permanent yan. Ina-adjust po natin yan kung ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kung sakasakali po, saan yung alternate routes na maaaring ibigay po natin sa mga motorista para maiwasan na rin po yung magiging mabigat na daloy ng trapiko dyan sa mga lugar na... kasi ngayon, maswerte tayo dahil hindi po masyado naging mabigat, ano? Pero sa mga susunod na araw, kapag medyo nagsunod-sunod na o sabay-sabay na yung pasukan, paano po bang mga alternate routes na maaari nyo rekomenda? Ang tingin ko, normal lang Yung i-avoid lang po natin yung Araneta Avenue na ginagawa pa hanggang July 11 yan. At yung 4 lanes na sinara sa Sales Bridge. Yung pong Katipunan, yung alignment po ng Katipunan, binabago namin po. Tatapusin namin next week. In-align po namin yung Center Island para makakuha pa tayo ng 1 lane po ng mga dumadaan sa Ateneo, Miriam, papunta po ng University of the Philippines. So, luluwag po yun. So, in-expect po natin, hindi natin kailangan magpatupad ng mga alternatibong ruta dahil tingin ko magiging normal lang po ito. Paano rin po yung ginagawa niyong tulong, especially ngayon na medyo may bagyo pa, inaasahan na nating aalis ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ambo by tomorrow. Pero may mga dala-dala pa rin pag-uulan dahil sa hangin habagat nga po ang sinasabi ng Pag-asa. Ano po bang tulong na maibibigay natin aside from yung pagtatalaga po natin ng mga tao doon? Anong eksaktong mga assistance ang maaari nila ibigay sa ating mga pasahero? Yung hinihiling ko po sa mga kababayan natin, sa mga barangay, kung meron po mga
clogged drainage inlet, tawag po sa amin. At kung kaya naman pong pagtulungan ng mga tao sa barangay, lalo ngayon, may padating tayong bagyo, si Butchoy, pag-alis ni Ambo, tanggalin po natin yung mga nakaklag sa mga drainage inlet. At yun po talaga ang sanhin ng mga flash floods, kagaya po na nangyari nung nakaraang Webes. Mapwera na lang po sa isang bahagi natin ng Metro Manila, yung Bikutan East Service Road na malalim po magiging pag-uusap dito ng DPWH, MMDA at saka ng Skyway Management dahil nakita po namin baka natamaan ng poste nila yung ilang drainage systems po doon kaya bumaha. Alright, maraming salamat po MMDA Chairman Francis Thank you very Tolentino sa much, inyong Maris. panahon. Magandang tanghali po sa inyo.